Bakit ba hindi na ako nagulat sa kinahinatnan ng Senate voting? Well, sa bagay, mas magugulat ako kung ang mga senador natin ay pumayag na ipagpatuloy ang impeachment trial. Matapos ang mahabang debate sa plenaryo ng Senado ngayong Miyerkules, nagkasundo ang mga senador na i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 19 na senador ang bumoto pabor dito, isa ang nag-abstain, samantalang 4 naman ang tumutol at nais lamang na i-postpone ang naunang motion to dismiss na inihain ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng impeachment case ni VP Sara. Nangangahulugan ito na isasantabi ang inihaing reklamo kay VP Sara sa talaan ng Senado at maaari lamang itong muling buksan kung magkakaroon ng konsensus ang mayorya ng mga senador. Ang 4 na senador na tumutol sa pag-archive, sina Minority Leader Tito Soto, Senator Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan. Ang senador na nag-abstain ay si Senador Ping Lacson. Kung nanood kayo ng Senate proceeding, ang yayabang pa ng mga senador na bumotong i-archive. Yang desisyon nila, as good as dismissal na yan. Huwag na tayong maglokohan. Kesyo dapat daw hinintay muna ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives. Pero sinabi ko na nga baliwala na po yan. Hindi po nila babaligtarin ang kanilang desisyon. Supreme Court pa, na halos lahat sila ay appointee ni dating President Rodrigo Duterte. Huwag na po tayong maggaguhan. Kitang-kita naman po natin ang takbo ng impeachment trial ni Sara Duterte. Nung dinala ng House of Representatives na ginawa naman nila according to the Constitution na i-transmit ang articles of impeachment sa Senado, kahit na alam nating lahat kung ano ang ibig sabihin ng forthwith, na naig ang kagustuhan ni Senate President Chis Escudero na ipagpaliban ito. Dahil ang gulo daw ng ibig sabihin ng forthwith sa Constitution. Sana daw ang inilagay na lang doon ay immediately. Wag mo kaming gaguhin. Kahit na napakadami ng tao, kahit yung mga may alam sa batas, yung mga justices, mga dean ng mga eskwelahan, mga grupo ng mga abogado, alam kung anong ibig sabihin ng forthwith. Pero para si Chis Escudero, malabo daw. Sana daw, immediately ang sinabi doon. So doon pa lang duda na ako na ito ay isang palabas lamang ni Chis Escudero. So pinadelay ng pinadelay. Tapos lumagpas na ng 4 na buwan, maririnig mo si Chis Escudero. Kung meron kayong mga reklamo, katanungan, dumulog kayo sa Supreme Court. Tapos malalaman natin na halos lahat ng Supreme Court judges ay appointee ni former President. Akala ng mga ito, na mga senador natin at ngayon ng Supreme Court, dahil sila ang nagsabing unconstitutional daw ang articles of impeachment. Hindi na po magagago ang Pilipino. Sasabihin ng mga senador na to, dapat daw respetohin ang Korte Suprema. Yes, ginagalang po natin ang Korte Suprema, pero hindi nangangahulugan na tayo ay tatahimik na lang. Lalo na kung napansin natin na meron naman talagang pagkukulang or pagmamalabis sa kanilang posisyon. Mantakin nyo, sa kalagitnaan ng prosesong ito, gagawa sila ng mga bagong panuntunan na natural, hindi nagawa ng House dahil non-existent po yun nung time na yun. Ngayon, nung nasa Supreme Court na gagawa sila ng mga panuntunan o regulasyon o rules na ang pagkakaalam ko ay 7 bagong regulasyon na dapat sundin kung ikaw ay mang-i-impeach ng isang high official. Mas lalo lang nilang pinahirap ang pag-impeach sa isang tiwali na opisyal. Tapos sasabihin, maghintay na lang daw, mag-file na lang ulit sa February 6, 2026. Kalokohan yan, sinasabi ko sa inyo. May mangunguna na dyan na magfa-file ng walang kakwenta-kwentang impeachment complaint para nga naman wala nang sumunod. Ginagawa kasi tayong bobo hindi ako abogado, wala akong mataas sa pinag-aralan, pero as a simple, ordinary citizen of this country, madali pong intindihin yung batas na yan. Dahil sinabi nga ng mga framers ng ating Constitution, para madaling maunawaan ng simpleng mamamayan. Pinahirap nyo lang. Inumpisahan ni Chis Escudero sa salitang forthwith. Ginulo nila ng husto ang isipan ng taong bayan. So ang daming nag-isip na, iba na pala ang ibig sabihin ng forthwith ngayon. Well, siguro may sariling diksyonaryo itong si Chis Escudero.
Tapos kanina, isa-isang nagsalita yung mga senador. Ang yayabang pa. Tulad ni Amy Marcos, dapat palitan na lang si House Speaker Martin Romualdez. Amy Marcos, halatang halata ang pagkabiter mo, ang personal na galit mo sa iyong pinsan. Ito namang si Chis Escudero, pinangaralan pa ang House of Representatives. Bakit parang mas mataas pa kayo sa House of Representatives? Samantalang pare-pareho lang kayo. Kung pangaralan ng mga senador ang House of Representatives, akala mo mga bata ito? Ilan lang kayo mga senador? Ilan lang yung nasa Supreme Court? Ilan ang nagbalangkas ng impeachment complaint na yan? Tapos sasabihin nyo, mali ang ginawa ng House? Kitang-kita naman natin kung paano minanipulate ng Supreme Court ang batas para pumabor kay Sara Duterte. Kitang-kita po natin yan from Chis Escudero to the senators to the Supreme Court. But then again, yan po ay opinyon ng isang simpleng mamamayan tulad ko. Masama ba ang loob ko sa nangyaring ito? Hindi. Kasi expected ko yan eh. Tulad nga ng sinabi ko kanina, mas magugulat ako kung pumayag itong mga senador na to na ipagpatuloy ang impeachment trial. Ang tanong kasi dyan, bakit kayo takot na takot sa impeachment trial? Hindi ba? Halatang-halatang may itinatago kayong lahat dahil ayaw nyo ipagpatuloy yung impeachment trial na yan. Aba sabi nga ng iba dyan di gumawa na lang kayo ng batas at gawin yung legal ang pagnanakaw. Kunyari pa itong si Sara Duterte, gusto niya ng bloodbath. Pero di ba isa siya nag-file ng petition sa Supreme Court, kaya nga ngayon nag-file ng motion for reconsideration ang House. Hindi ba pinasasagot sila? Si Sara Duterte at itong si Torion ba pangalan nun? Akala ko bloodbath ang gusto mo. So kung feeling ng mga senador, tagumpay kayo, at ang feeling ng Supreme Court, walang pwedeng kumontra sa inyo dahil Supreme Court nga kayo. Pero para sa aming mga simpleng mamamayan, kami ang naglukluk sa inyo sa pwesto ninyo. Ang sweldo ninyo nang gagaling sa pera ng taong bayan. Kaya, huwag kayong magyabang dahil kung tutuusin po natin, mas mataas ang power ng taong bayan kaysa sa inyong lahat dyan, kahit na sa Supreme Court. Dahil pag nagsalita ang taong bayan, pwede kayong maalis sa pwesto nyo mga senador, pwede rin mabuwag ang Supreme Court. Matanggal sila or palitan o sila mismo ay ma-impeach. Huwag masyadong mayabang. Hindi ito ang katapusan ng impeachment trial ni Sara Duterte. Dahil majority ng taong bayan ay hindi papayag sa ginagawa niyong moro-moro. Akala ni Chis Escudero, kapag pinahaba niya ng pinahaba ang paghihintay ng taong bayan, ay mapapagod na lang ang mga ito at tatanggapin na lang kung ano ang mapagdesisyonan nila. Kanina na lang, ang dami pong umattend ng rally nila. Diyan na po magsisimula ang puwersa ng mga Pilipinong gustong panagutin si Sara Duterte. Kung walang itinatago, walang dapat ikatakot. Pero dahil sa nangyaring ito sa Senado kanina, halatang halata po na meron silang tinatago kaya ayaw nilang ipagpatuloy ang impeachment trial. Hindi nyo maaalis sa isipan ko o sa isipan ng ordinaryong mamamayan at ng buong Pilipinas na kaya ayaw ninyong matuloy ang impeachment trial, magkakabukuhan at maglalabasan kayo ng baho. Kaya sa ginawa ng Supreme Court, technical po ang ginawa nila. Dinaan nila sa teknikalidad. Pero hindi po naaalis ang katotohanan na merong dapat sagutin si Sara Duterte sa taong bayan. Hindi po tagumpay ang inyong nakamit ngayong araw na to. Ang naipakita nyo lang ay ang puwersa ninyo na nakalimutan nyo na mas malakas ang puwersa ng taong bayan kahit na sino man sa inyo dyan sa gobyerno, lalo na sa Supreme Court. Nakakapagtaka itong mga senador na to. Sundin daw ang Supreme Court, respetuhin. Yes, lahat tayo, nirirespeto natin ang Supreme Court. Pero kapag may napansin naman na tayong parang kakaiba, na parang may pagmamalabis na, hindi naman tayo pwedeng tumahimik na lang. Ang pagbahagi natin ng ating nararamdaman ay hindi po nangangahulugan na hindi natin nirirespeto ang Korte Suprema. But again, at the same time, hindi po tayo pwede na lang basta tumahimik at tanggapin ang desisyon nila dahil sumang-ayon itong 19 na senador na ito. Matalino po ang mga Pilipino.
Nakikita namin sa mga galawan ninyo. Kanina nga makikita mong ngiting tagumpay. Sila Amy Marcos, sila Bato de la Rosa, na akala nila tapos na ang laban. Nagsalita na ang House of Representatives na dapat ituloy ang impeachment trial. Nagsalita ang Supreme Court na ang constitutional. Nagsalita na rin ang Senado at isinantabi ang impeachment trial. Taong bayan na lang po ang hindi nagsasalita. Hintayin natin, siguro, kung walang nangyaring pag-aaklas, yan ang boses ng taong bayan. Pero kapag nagtuloy-tuloy ang pag-aaklas ng sambayan ng Pilipino, doon po natin malalaman ang totoong panghuhusga. Dahil hindi po natatapos sa Supreme Court ang huling hatol. Nasa taong bayan pa rin po yan.